G! Hello po. Kamusta? Ganda niyo po. Oh my gosh. Ikaw din. Hello po. Ay, hindi na siya sweet girl. Ay, ba't siya nagbago? Nagda-drugs na ba siya? Kakanta pa ba ako? Sana hindi ko na lang pinasok to. Sana tinuloy ko na lang yung pag-aaral ko. Okay na po. Kunin mo na siya. Pero nung nawala, hindi pala. Hindi ako okay. Kasi wala akong pera. Una, hindi ko siya mapagamot. Hindi pa. Isa lang ako. Start ang career mo technically nung pandemic. Yes po. Paano? Nag-start po kami sa fundraising po para po kay mama ko. At saka po sa paggawa ng covers with my band. Sino nagsabi na gawin natin to? Yung ideas lahat dun sa director and producer namin na si Erwin Laksa. Siya yung nag-encourage din sa akin na mag-livestream ulit Yung studio na yun, kanino yun? Yung... sa partner ko po. Ah, Pero yung studio po namin super liit lang. Tapos po nung nag-start kami mag-fundraising, unti-unti pong umaangat yung views. Pero nag-start po kami ng 50 viewers lang, 100 viewers lang. yung pinakamataas mong views, pumalo ng... Nag-peak po siya ng 80,000. Pandemic po kasi, syempre lahat ng tao nasa bahay. Para ka nag-free concert sa bahay. Di ba? Nung nakita po namin na umaangat yung views, hindi kami makapaniwala. Kasi sino ba naman kami? Hindi naman kami kilala. Pero kung babalikan mo, ilang taong ka unang kumanta? 5 years old po ako nag-start, sabi ni Mama. Ano yung mga kinakanta mo nung... Yung kay Aiza Sigera. Pagdating ng panahon, tama. Kasi pinanganak siya 1995, 2000 ay kaputukan ng pagdating ng panahon. When you were growing up, ano yung setup ng pamilya? Magulo siya eh. Pag sinabi mong magulo, in what way? Well, natatandaan ko po nung bata ako, nasa father side po ako noon. I was very, very young. Pinaka-natatandaan ko, pinagluto niya ako ng hotdog. Tapos yun lang po yung memory ko and yung lahat na po ng natatandaan ko is kay mama ko na. Kasi si mama po talaga yung nagpalaki sa akin. Separated ang parents mo. Separated po sila. So you were raised by a single mom. Yes. So paano yung naging relationship ninyo growing up? Para kaming aso't pusa. Although mahal na mahal namin isa't isa, yung relationship namin talagang nag-aaway kami madalas. May panahon ba na naging toxic yung relationship? Yes. Pag sinabi mong toxic, in what way? Si mama kasi at Tony, 4'11 lang yan. Pero sobrang tough niya talaga sa akin. Kapag sumagot ako sa sinabi niya, susugurin na ako niya. Nasabunutan ako, nasampalin ako. Pag sumagot ka, bastos ka na eh. Pero I don't find it na parang in-abuse ako, physically abused ng... Yun yung way of discipline noon. Yes, pero grabe si mama magmahal. Kumbaga yung pagmamahal niya, overprotective na siya. Madalas ako nasasakal. Nasasakal in what way? Yung mga bawal akong sumama sa friends ko ng super gabi, bawal ako mag-boyfriend, focus ako sa studies ko. Yes, magigets ko yan. Pag teenager ka growing yeah. up, tapos may mga ganyang rules, tapos hindi na-explica sa'yo ng tama bakit may mga ganong batas, ang tingin mo, sinasakal ka at hinihinder yung happiness mo ng mga magulang mo. Yes. Kasi feeling ko yung 90s kids ganyan eh. Yeah. Madaming mga bawal, tapos tayo yung generation na talaga lumaki sa palo. Opo. Diba? Yes. Isa pa sa napansin ko sa mga parenting style nung 80s and 90s, masakit magsalita ang mga magulang. Yes. Sobra. Alam mo, yung mga sinasabi sa atin ng mga magulang natin, hindi natin makakalimutan yan. Ano? The good and the bad. Ano yung pinakamagandang nasabi sa'yo ng mami mo? Naalala mo? Lagi ka magdasal. Lumayo ka sa pinanggalingan mo. Mahalin mo lahat ng tao na kapaligid sa'yo. Pero ano naman yung hindi mo malilimutan na nasaktan kang nasabi sa'yo ng nanay mo? Oh, sana hindi na lang kita pinanganak. Sana na nasa tiyan pa lang kita, pinatay na kita. Ba't yung sinabi yun? Yung time na yun, naging pasaway ako. Lalo na nung nag-start ako maging teenager.
Nung lumalaki ka, hinanap mo yung tatay mo? Nung parang mga high school na ako, hinanap ko na si Papa. Nagtanong na ako bakit kayo naghiwalay, pwede ko ba siya makita, mga ganyan. And nakita ko po si Papa ko, Core memory yun. core memory. Kailan nangyari yun? Parang mga first year, second year, high school ako noon, binisita lang po namin si Papa. First time mo yun? First time. Yung happiness ko noon, hindi siya mapapalitan. Na for the first time, yung dalawang parents ko nagkasama. Ay, dream ng bata yan, na makitang complete yung family niya. Paano ka na-discover ni Ma'am Charo? Nung kinover ko po yung We've Only Just Begun, kinanta ko po siya sa isang event online, tapos nag-decide po kami ng partner ko na i-post sa YouTube ko. So dun po, nagulat na lang kami na parang 2 months, nag-1 million po siya. Tapos po, yun po yung time na na-discover po ako ni Ma'am Charo, tsaka po ng Rice Artist Studios po. Tapos, kinakausap nila ako to be a part of ABS-CBN ulit. Anong year na yan? 2020 po. Pandemic pa. Pandemic po. I was very, very happy. Tapos, ang daming sinabi na mga ganda mangyayari. Binalita ko po yun sa buong banda. Na sabi ko, pipirma na ako, ganyan. Kasi isa to sa stepping stone ng career ko. Kumbaga, arte din ako, kakanta ako, lahat gagawin ko dito. Lahat naman sila okay naman. May isa lang akong kabanda na huwag ka nang pumirma. Kasi pumirma na rin ako before and, well, hindi ganun kaayos yung nangyari sa akin. Sinabi ko rin po kay Mama, Ma, kakaroon na tayo ng pera, mapapagamot na kita ulit. May sakit na si Mama nun. Opo. 2018 po nung na-diagnose siya sa breast cancer. Noong time na yun, ate, nagdadalawang isip kasi ako. Na pumirma. Lalo na ate Tony nung na-retrench ako. Na-retrench ka sa? Showtime po. Nagdadalawang isip ako baka ganun ulit yung mangyari. Baka umulit lang ulit yung cycle. O paano ka napapirma? Inalis ko lahat ng negative na naiisip ko. Nagtiwala lang ako. And pumirma na ako. Naging okay naman. Naging okay naman. Paano mo hinandle yung fame online? Kasi pag may fame na online, may public opinion and judgment na. May say na sila sa buhay mo. Yung mga opinion ng tao Yung sa'yo. ang dami na pong bashers. Bakit nga nagka-basher? Ano ba nangyari? Kumakanta lang naman siya online. Bakit ba nagkaroon ng basher, di ba? Siguro ang dami rin kasing mga critic talaga online. And pag may narinig na mali, sisitahin ka. Ang taray ko daw sa live stream. Ang ginagawa ko lang naman, Ate Tony, is magpakatotoo. Kasi nung first live stream ko, Ate Tony, sweet lang ako. Hindi ko pinapakita yung mga halakhak ko na sobra. Hindi ako sumasagot sa mga comments na nakikita ko parang binabash ako. Ano lang, basta kanta lang ako, request kanta. Nung habang tumatagal, sinabihan din kasi kami ng director namin na si Erwin na okay lang na magpakatotoo kayo kasi yan yung hinahanap ng tao. Be authentic. So, ang ginawa ko, naging ako. Pinakita ko yung pagkakulit ko, yung pag magkamali, okay lang. Pero nung parang nakikita nila yun na parang nagkakamali ako, bakit siya nagkakamali? Ganyan, di ba dapat pinapractice yan? Ganyan, tas, ay, ba't ganyan siya tumawa? Ang pangit. Ano ba yun? Ayusin mo nga. Tapos, pag kumakanta ako sa live stream, Ate Tony, minsan nakaganyan ako. Minsan nakataas yung paa ko na parang lalaki. Ayaw nila. Maraming may ayaw, marami ding may gusto. Maraming may nakakatanggap sa akin. Pero nagtataka lang ako, bakit kaya ayaw nila ng change? Tapos, Ate Tony, di ba nag-grow din ako as an artist? Kasi pag singer ka, hindi ka lang dapat naka-stay lang doon sa isang genre. So ako as an artist, ini-improve ko yung sarili ko. Gusto ko kumanta ng iba. Nag-start ako kumanta ng mga rock. Parang, ay, hindi na siya sweet girl. Ay, ba't siya nagbago? Nagda-drugs na ba siya? Oh my gosh, na ano ako. Nung nakita ko yun, masakit. Ano yung masakit na nakita mo? Nasabihan akong, nagda-drugs ka. Gusto ko lang naman pakita sa tao yung versatility as an artist. And bakit kailangan niyo mambash ng tao na gusto lang naman niya mag-grow? Gusto ko lang ipakita sa inyo yung kaya ko pang gawin para mas mapasaya kayo. Pero bakit parang ayaw niyo? So, dumating sa point, Ate Tony, na kakanta pa ba ako? Sumasagot ka ba online? Yes. Ano yung mga sinasagot mo? Ito yung pinaka nag-viral siya, Ate Tony. Kumanta ako sa beach na nakatupis ako.
Tapos, nung nag-post na, may mga nag-post na ganyan, ano nangyayari sa kanya? Una, nagpagupit ng buhok. Yun po yung time na nagpagupit ako ng hair para sa mom ko. I-support her. Kasi nagkikimo na siya that time. Nakikita rin nila yung tattoo ko. Ba't siya nagpatattoo? Dumudumi na yung balat. Pero yun yung time na sumagot na ako sa kanila lahat. Sabi ko, porket ba naka-two-piece Bold Star na? Nasa beach ako and hindi naman ako naghubad-hubad talaga kasi may takip ako, ate. Ang masakit doon, ang daming comments na bumalik ka sa dati, pahabain mo ulit yung buhok mo, palis mo yung tattoo mo, huwag ka magdroga. Puro ganon, puro droga. So parang after nun, ayoko na magpakita sa tao. Ayoko nang mag-perform ng ganon ulit. Kasi parang every time na I change something, may masasabi sila. Dumating din sa point na sana hindi ko na lang pinasok itong pagkanta. Sana tinuloy ko na lang yung pag-aaral ko. And then I realized din, ate, na good thing na may bashers. Kasi merong isa akong basher, ate Tori, na sinabi, ang tinis ng boses mo. Lalo na pag bumibirit ka, sakit sa tenga. Una umiyak ako. Sabi ko, ano bang ginagawa kong mali? Ano bang mali sa pagbirit ko? And then pinakinggan ko yung mga videos ko, ate Tommy, na matinis nga. Matinis siya, pero for me, hindi siya masakit sa tenga. So, binago ko yun. In-improve ko yung vocals ko nung nakita ko yun. For me, may category yan eh. May bashing and may constructive criticism. For me, constructive criticism helps you as a person to grow, improve, and change for the better. So, kailangan mo ring parang ma-discern kung ano ba yung comment na makakatulong sa'yo bilang isang tao at ano yung comment na sisirain lang yung pagkatao mo. Yeah. Kaya nagkakaroon ng parang resentment. Yes. Para ko nawawalang bata. Nung halos lahat ng mga comments sila parang, yun nga, yung sinabi yung gusto ko i-please to, nalabuan din ako kung anong bang gagawin ko talaga.